kamangyan, naturukan na natin lahat. Ito na ang kanilang kulungan. Ito na ang ating mga alagang biik na panglitsunin. Maputik na ang kanilang kulungan dahil ilang araw na tuloy-tuloy ang ulan dito sa aming lugar. Pero salamat pa rin dahil hindi nagkakasakit ang ating mga alagang baboy kahit maputik ang kanilang kulungan. Ang importante lang, hindi sila nababasa tuwing malakas ang ulan. Ito naman mga kamangyan ay ipapasaminto natin. Hindi lang nga natin nagagawa ngayon dahil kulang pa tayo sa budget. Hinihintay pa natin na maibenta itong mga panglitsunin na alaga natin. Ang plano kasi natin dito sa itong ating 5 dumalaga, ayan mga kamangyan, gagawa natin ng kulungan. Dito tayo magpapagawa sa part na to. Tapos itong kulungan na pinanggalingan nila, ipapasaminto natin yung part na tinatamaan itong bubong. Tapos yung mga panglitsunin natin, dito natin ilalagay. Meron tayong mga biik mga kamangyan na iwawalay na natin. Kaya nga lang wala tayong mapaglagyan. Hindi naman sila pwedeng ihalo natin dito dahil maputik at maliit lang yung space ng kulungan. Ito mga kamangyan, mga anak ni Pia, pang 43 days na nila. Dapat ay nung 40 days sila naiwalay na natin, pero hindi pa naiwalay hanggang ngayon. Ang gagawin natin, dito na lang tayo gagawa ng kulungan para kapag uulan nandito sila, hindi sila nababasa. Tapos ito namang iba, anak naman yan may mga anak naman dyan si Gina, mga 7 piraso, mas bata ng 14 days. Kapag naiwalay rin yung anak ni Gina, ihalo rin natin sa anak ni Pia. Dito na sila. Meron na tayo ditong steel matting mga kamangyan. Ito. Bali pinagbiyak natin yung isang steel matting. Yung 3 steel matting tong nabili natin. Ito ang gagawin natin na pinakabakod ng kanilang kulungan. Pwede naman sana ang kawayan. Marami naman tayong mapapagkunan ng kawayan. Ang problema nga lang, ang mauutusan natin, wala tayong mautusan na tao para kumuha ng kawayan. Kaya ito na lang ang ating gagawing kulungan nila. Pero kapag medyo malaki na at nailipat na natin sila dun sa kulungan, dun sa malaking kulungan, pwede naman nating itabi ito para sa susunod na magiging anak pa ng ating mga alagang baboy. Itong dito banda ay lalagyan din natin ng steel matting para hindi sila lumusot dito sa kulungan ng ating mga inahin. Ganito lang ginawa natin mga kamangyan. Yan. Tinalian lang natin ng alambre. Tapos dito ganun din. Kapag nalagyan na natin dito, dito naman lalagyan rin natin. Ang ilalim ay bakal ang ating ilalagay. Ito. Tali lang ng alambre ang ating gagamitin. Tatapusin ko muna mga kamangyan.
para hindi umaba ang ating video. Yan mga kamangyan, natapos na natin ang kulungan ng ating mga biik na iwawalay. Ganyan lang kalaki muna ang kanilang magiging kulungan sa ngayon. Dahil umuulan dito sa aming lugar, dapat ay safe sila sa ulan, lalo na't bagong walay pa lang sila. Ito naman mga kamangyan, itong steel matting na nilagay natin, ay naglagay tayo ng bakal. Ito, para kapag itutulak nila, hindi nila maiangat itong steel matting. Pinasok na muna natin ang ating mga biik dito sa kulungan ng kanilang nanay para mabilis nating mahuli. Ang ginagawa natin dito sa pagwawalay ng biik mga kamangyan, pagdating ng 40 days simula nang sila ay may panganak, doon na natin sila winawalay. Pero kailangan malakas na silang kumain. Pwede naman na iwalay nyo hanggang 60 days. Pero sayang kasi ang araw. Dahil lang isang inahin, oras na maiwalay na ang kanyang mga anak, isang linggo pagkatapos maiwalay ay maglalandi na ito. Kaya kung maghihintay pa tayo ng 60 days, sayang ang araw na bibilangin natin na dapat ay buntis na ang ating inahin. Sa oras naman ng pagwawalay ng ating mga biik, kailangan na mabigyan agad natin ng pangpurga at vitamins ang ating mga biik. Ganon din ang kanilang nanay. Sabay rin sa araw kung kailan sila winalay. Ito mga kamangyan ang ating ibibigay na pamurga. Ito, Ivermectin. Nabili natin ito ng 150. 10 ml na ito mga kamangyan. Ang ibibigay natin sa ating mga biik ay 0.5 lang. Kaya kasya na ito sa kanila. Sa 10 nating biik at isang inahin. Tapos magbibigay rin tayo ng Bilamil. Isasabay na natin sa pagpurga ng ating mga biik. Ito naman ay nabili natin ng 280. Disclaimer lang mga kamangyan, hindi naman tayo expert sa ganitong pagtuturok sa mga alagang baboy. Pinapakita lang natin yung mga ginagawa natin dito sa ating babuyan. Mas mabuti pa rin na kumonsulta kayo sa inyong veterinaryo. Tayo kasi dito hindi na tayo kumukonsulta sa veterinaryo dahil iniiwasan natin na may ibang tao na makapasok dito sa ating babuyan, lalo na sa panahon ngayon na uso na naman ang ASF. Magtuturok na tayo mga kamangyan, tuturukan na natin ang ating mga biik. Bago natin hulihin ang ating mga biik ay nakaready na ang ating pangturok. .5 lang sa pamurga. Siguraduhin nyo mga kamangyan na walang hangin ang syringe na ginagamit nyo. Tatanggalin ang hangin bago natin iturok sa ating mga biik. Ito naman ay 0.5 rin mga kamangyan. Dahil ang ating biik ay wala namang 10 kilos. Kapag umabot ng 10 kilos dapat ay 1 ml. Yan, ulihin na natin. Dito tayo nagtuturok mga kamangyan. Ito ay sa balat lang, kailangan sa balat. Tapos sa kabilang hita ang vitamins.
Ganun ulit ang gagawin natin mga kamangyan. Paulit-ulit lang. Sa una ay mahihirapan pa tayo kapag baguhan lang tayo na nagtuturok sa ating mga alagang biik. Dahil sa umpisa maaawa tayo sa ating mga biik kapag nagtuturok tayo. Nung una ay ganun din ang pakiramdam ko mga kamangyan. Naawa ko sa mga biik kapag nagtuturok. Pero nasanay na rin tayo. Kapag pumapalag mga kamangyan ay wag muna natin tuturukan. Hintayin natin na wag na muna siyang pumalag. Maghinto naman yun mga kamangyan. Yan, tulad niyan. Dahil kapag tinurukan natin na pumapalag ng ating mga biik ay baka mabali ang karayom. Mabali ang karayom ng ating panturok. Yan lang muna ang ipapakita natin mga kamangyan. Tatapusin pa natin itong ibang hindi pa natuturukan. Meron na tayong 3 na naturukan. Ganon din ang ating gagawin. Kung ano ang ginawa natin dito sa naunang tinurukan natin, ay ganon din ang gagawin natin dito sa hindi pa natuturukan. Ayan mga kamangyan, naturukan na natin lahat. Ito na ang kanilang kulungan. Ngayon ay ito namang nanay ang ating tuturukan. Bibigyan natin ng pamurga at vitamins. Pumayat na kasi itong kanilang nanay dahil ang lalakas dumidi nitong kanyang mga biik. Humina na rin siyang kumain dahil siguro sa marami siyang pinapadidi. Kaya kailangan talaga na maturukan na natin ito ng pampurga at mabigyan ng vitamins. Kaya prepare na muna natin ang panturok sa ating inahin. Itong pampurga mga kamangyan, dapat sa 1 ml ay 33 kilos na baboy ang ating tuturukan. Ang ating inahin ay wala pang 60 kilos yata ito. Ang ituturok natin dito sa ating inahin ay 1.5. Ang mga kamangyan, 1.5 na pamurga ang ating ibibigay. Tapos dito naman sa vitamins 5 ml. Unahin na muna natin itong pampurga. Turukan na natin mga kamangyan. Dito natin tuturukan sa likod ng kanyang tainga. Bigyan na natin ng pampurga. Ang sunod naman ay vitamins. 5 ml na vitamins ang ating ibibigay. Sa kabilang batok, sa may tikod ng tainga natin tuturukan. Okay na, nabigyan na natin. Bago mag 1 week ay maglalandi na ulit itong inahin. Kailangan natin pakainin ng marami para makarecover siya. Sa mga native na inahing baboy naman mga kamangyan, ay pumapaya talaga ang inahin kapag nagpapadidi sila sa kanilang mga anak. Ganyan talaga ang kanilang katawan. At hindi natin sila pwedeng pabulugan ng mataba
dahil kaunti lang ang kanilang magiging anak. At tapos na rin natin silang turukan ng vitamins at ng pampurga. Okay na yan mga kamangyan. Ganyan lang ang ating ginagawa dito sa ating babuyan. Sa susunod naman na mga araw, ito na namang isa ang ating ibawalay, si Gina. Yan, ang lulusog rin ng mga anak niyan. Paano mga kamangyan? Hanggang dito na lang muna ang ating video. Sana ay may nakuha kayong idea at may natutunan kayo sa ating video. Maraming salamat sa panonood mga kamangyan. Happy farming! Bye bye!